Rizal Day po ngayon, 112 taon na ang nakakalipas ng mamatay si Rizal. Pero meron pong mga nagtatanong, may saysay pa rin ba ang mga ipinaglaban niya sa panahon ito? Patrol, Pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang pag-alala kay Dr. Jose Rizal sa San Fernando na Union. Bukod sa pagsalud, inalaya ng bulaklak ang monumento ng pambansang bayani. Ganito rin ang eksena sa Luneta sa Maynila kung saan pinahiring squad ng mga Kastila si Rizal. 112 taon na ang nakakaraan. He is the role model of all people, especially the youth, to fight for their country and to fight for what is right. He is the essence of what nationalism is all about. Pero ang araw ng kamatayan ni Rizal, sinasamantala na rin ng mga Pilipino dahil holiday. Puno ang Luneta, ang pambansang pansanan at pilitan ng pamilya. Sinasasabi sila kung may natutunan kaya ang Pinoy kay Rizal. Sabi nila, kung makapagsasalita lang daw si Rizal, hindi ito matutuwa sa mga nangyayari sa bansa. Siyempre, sa kahirapan, di ba? Yung mga taong mahirap, lalo naghihirap. Yung mga mayaman, lalo naging mayaman. Sabi nga ni God sa mga kabataan ng pag-asa ng kabataan. So, siguro may magandang halimbawa. Kasi sa panahon niya, walang magandang halimbawa eh. Pero kilala pa nga ba ng mga taong si Rizal? He became our national hero because he wrote two books. The first book being No Limitang Ere. Ikaw tunay ito sa Intramuros. Ipinakikilala si Rizal sa mga dayuhan at ipinapaalala ang kanyang mga nagawa sa mga balikbayang Pinoy. Ang bayaning nagbuwis ng buhay. Paano kaya kung sa panahong ito nabuhay? He would say the same message, but hindi ko alam kung anong paraan. I'm sure Jose Rizal would be on Facebook. Jose Rizal would have an email address. Jose Rizal would be using a cell phone. Adrian Ayali, Patrol ng Pilipino. Maraming negosyo ang pinangangambahang makakaranas ng hagupit sa 2009. Pero ayon sa mga eksperto, may mga papasok pa rin kahit may krisis. Alamin ang mga ito sa pagpapatrol ni Michelle Orosa. Hindi pa man pumapasok ang 2009, marami na ang nangangambang magiging mahirap ang taong ito para sa ekonomiya dahil sa global crisis. Ayon sa mga analyst, kabilang sa mga sektor na apektado ng krisis, ang manufacturing, banking, electronics, real estate, pati na rin retail. Dahil ito, marami ang posibleng mawala ng trabaho. Hihina ang income natin. Lilit ang perang iikot sa bayan. Ayon kay Johnson, prioridad ng mga tao ang pagtitipid sa 2009. Pero hindi raw nangangahulugang hindi na pwedeng kumita. Maaari pa rin kasing pasukin ng mga negosyong patok kahit na may krisis. Kabilang dito ang bentahan ng gamit sa internet tulad ng libro, gamit at iba pang produkto. Di na kasi kailangan pa ang maraming tauhan para